He is worse. Masama ng tatay niya, he is the worst. This is the biggest scam. Chavit Singson, Kiko Barsaga, magandang tandem ho itong mga kabisdak. At sana mag-abot-abot po ito sa pinali pagdating sa finals na kung saan huhusgahan ng taong bayan ang mga kurakot sa ating bayan, lalo na po dito kay Bongbong Marcos. Manong Chavit Singson, hindi pa tapos laban kay Bongbong Marcos. At ang banat niya, ang pamilyang Marcos umano, ang biggest scam sa ating bansa at pamilyang mga scammer, patay kang bata ka. Talagang ayaw na paawat si Manong Chavit Singson. Inaraw-araw na niya halos itong si Bongbong Marcos at muling bumanat po si Manong Chavit. At tinawag hong notorious family ang Marcos Romualdez na apelyido. Alam niyo po kung sino ang nagtawag? Si Mangga. Alam mo to si Aimee Marcos ba yan? Romualdez ba yan? Parang hindi nila kadugo, no? Mainit yung dugo sa mga Marcos at mga Romualdez, matindi si Aimee. O baka naman, pinakakagat na naman tayo sa mga drama-rama sa hapon, kagaya ng Kini, ang akong suliran. Animal talaga. Kiko Barsaga, napasalang sa Ethics Committee. May complaint po sa naturang matapang na kongresista ngayon sa Kongreso. Pero hindi po hindi po umaatras itong si Kiko Barsaga. Talagang lalaban itong bagitong kongresista at may paninindigan. Sana Kiko, gamitin po natin yung impluwensya mo sa mga kabataan, sa maayos na pamamaraan, pakikipaglaban ng tama, laban sa mga kurakot. Kasi nga, medyo mataas na talaga ang impluwensya ni Kiko ngayon. Natalo ni Kiko Barsaga yung mga young guns ni Martin Romualdez na halos araw-araw nagpipress con sa Kongreso. Pero dito kay Kiko Barsaga, kita mo naman, minahal ng taong bayan kasi nga may paninindigan. Pero bago ang lahat, palike mo muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At sa mga medyo may maluwag ang buhay, siksik-liglid ang biyaya, galing sa Panginoon, tulungan po natin ang SMNI Foundation upang makatulong po sa disaster relief operation sa Cebu, sa Davao, at sa lahat po ng mga apektuhan ng sakuna. Ayan po yung kanilang numero sa inyong mga screen. Dalawa po ang ating pag-uusapan ngayon. Dalawang galit kay Marcos, dalawang galit sa mga kurakot, at dalawang may paninindigan. Si Kiko at si Chavit Singson. Unahin po muna natin itong si Kiko Barsaga. Dahil kagabi, pagkatapos po ng matagumpay na pakikibaka, pagsugod dyan sa Forbes Park, na kung saan pinamumugaran ng mga kawatan, mga kurakot sa gobyerno, yung naturang talaga namang mamahaling subdivision, pinakamababang presyo pala daw ng bahay dyan lupa 1 billion. My God. Hito, na pasalang po ngayon si Kiko Barsaga sa Ethics Committee complaint sa Kongreso at gusto pong ipasibak ni Tambaluslos. Narito po ang balita, mga kabisdak. Palike mo muna, pa-share. Pakinggan natin. Bigo ang Ethics Committee ng Kamara na pag-ayusin sina Deputy Speaker Ronnie Puno at Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Kasunod po yan ang ethics complaint na inihain laban sa batang kongresista dahil raw sa mga naging asal nito tuwing may sesyon. Para sa detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ano na ba ang nangyari sa hearing kanina? Yes, Ruth, pareho ngang tumangging magkasundo sina Deputy Speaker Ronnie Puno at Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa Ethics Committee hearing ng kanilang mga reklamo ngayong araw.
planong pag-ayusin sana sa Subcommittee for Reconciliation ng dalawa pero nanindigan silang hindi makikipag-areglo. Bruce, matatandahang naghain ng ethics complaint si Puno at 28 pang kasamahan sa National Unity Party laban sa mga paglabag ni Barzaga. Kabilang narito ang paglabag sa House Code of Conduct matapos siraan daw ni Barzaga ang institusyon sa social media. Lumabag din daw si Barzaga sa RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards para sa public officials and employees. Kung titignan daw kasi ang social media ni Barzaga, pawang kalaswaan, abusadong pananalita at layong pahinain ng tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan. Mga iyakin. Nagpakatotoo lang naman talaga si Kiko Barzaga. Anong pahinain yung tiwala ng publiko sa mga institusyon dito sa Kongreso? Institusyon ng Kongreso, putang ina, wala ng tiwala ang taong bayan, umasa pa kayo. Daming buhaya dyan Daming pangungurakot at mga kurakot sa institusyon na yan, dapat nga i-abolish na yan Ako okay ako sa mga ginagawa ni Kiko Barzaga, hindi kasi po pwede. Di ko mo ikaw ay kongresista, kasama ka sa institusyon, tapos may nakita kang kababalagan ng mga kasama mo, kagaya ngayon sa corruption, galit ng taong bayan, ay tatahimik ka lang. Si Kiko nga lang po ang may bayag mantakin mo, hindi bulag. At alam niya na mayroong pangungurakot sa kaban ng bayan at hindi po pwedeng natin yan, itanggi. Alam ng taong bayan sa buong mundo kung saan mayroong Pilipino. Kahit hindi nga Pilipino, alam po ng mga kawatan ang nasa gobyerno ngayon under Marcos admin. Pakinggan muna natin yung matandang puno. Matandang puno, balite. Manong, medyo namamaga na mukha, Manong Sana yung mga natitira mong buhay, ialay mo sa bayan. Huwag naman masyadong buhayang-buhayan datingan. Taga-Antipulo ba to? My God, pakinggan natin si Puno. To organize a committee on reconciliation. No? Not just for this case, pero for all cases involving congressmen as complainant and as respondent. So dahil this falls into that category, siguro they will include this under the jurisdiction of the subcommittee on reconciliation. So yun. So dahil nag-create ng committee, then they passed on this case to the committee. I guess there will first be an effort to reconcile. So nandun sila. Pinangunahan ko na sila, sinabi ko, there is no reconciliation because this is not a personal grievance. Hindi naman sa akin ang insulto. Ang insulto is to the institution. Insulto sa mga buhaya. Insulto daw sa mga institution. Di rin naman si Kiko Barzaga makipag-reconcile sa'yo, ni Malka Alang, kakapal ng mga mukha ninyo. Maingay lang kasi si Kiko laban sa korupsyon. Kayo ang tahimik ninyo. Halatang meron kayong pinoprotektahan ngayon. Naungusan kayo ng batang kongresista at mas maging senador pa to si Kiko Barzaga para sa akin. At instant national figure si Kiko. Yun ang kinainggitan ninyo. Kung nainggit po kayo kay Kiko, magalit rin po kayo sa korupsyon. Magalit kayo kay Martin Romualdez. Magalit kayo kay Marcos. Magalit kayo kay Sandro, magalit kayo kay Saldico. Ang tanong, hindi mo magawa yan kasi kayo, mukha palang buayang-buaya na. So, yun. I don't know when the subcommittee will take cognizance of this, but I have put everybody on notice that this is not a personal grievance on my part. So there is no reconciliation that is necessary or even possible. No? Sir, given that, magkakaroon pa rin ng day when you and Kong Barzaga will face each other in the subcom, the reconciliation subcom? Well, not in the subcommittee kasi I'm not willing to I'm going to decline the process of reconciliation because again, as I said, it is not a personal grievance. So he has done damage and injury to the House as an institution, not to me personally. So lol, matagal ng damage yung House of Representatives. Wala nang idadamage yan, sir. May karga ka lang, sir. Kaya ayaw mo makipag-reconcile. Dapat ka kayo matatanda ka. Kung matanda ka na, meron kang alam na sa buhay, kung full of knowledge ka na,
dapat nga magpakumbaba ka at paintindi mo sa nakakabatang kongresista. O edi, mag-uusap na lang tayo, ano bang gagawin natin? Hindi yung ikaw, tumatanda kang paurong, ayaw mo makipag-reconcile, ayaw makipag-usap ng maayos. Kasi nga, nagtatag ng committee, ng subcommittee para for reconciliation. Kasi di nga kayo nagkakaintindihan ni Kiko Barzaga. Inaayos nga ho ninyo yung inyong bangayan. Ano ba talagang problema? Si Kiko Barzaga, walang problema sa'yo. Ang gusto lang ni Kiko Barzaga ay labanan yung korupsyon. I-shame on nyo. Bakit nagalit ka sa mga stand ni Kiko Barzaga sa social media? Minahal nga ng taong bayan si Kiko. Di malas ka. Tuloy. No, I don't think I will. I will definitely decline the reconciliation. And I know Decline the other daw. complainants will do that as well. So, sir, the next step is what? And after the committee the subcommittee will report back to the committee that there was no reconciliation possible, then they will have to go into the merits of the complaint, which is what I wanted them sana to do today, but I guess it will take a little bit more time. So mukhang pagbalik pa ulit, sir, o magkakaroon ba tayo ng mga special meetings? Parang pagbalik ng rinig ko kanina eh. So, and anyway, I think since they have already prior notice from me that we are going to decline the invitation for reconciliation anyway, sana ituloy na nila sa merits of the case, no? But because we are going on recess, I guess there will be another delay. Sayang because I wanted all of these things to be aired already, no? Para maintindihan ng lahat. I was telling the ethics committee, we filed this complaint because we want standards of behavior to be established in Congress, no? Like, okay ba maglagay sa website namin ng mga malalaswang litrato? Okay ba insultuhin namin yung kababaihan? Putsang standards na pag-uugali, anong website? Okay daw maglagay ng mga malalaswa sa website. Anong malalaswa? Baka yung mga nakabikini lang. Putsang okay naman yan. Pinahintulutan man sa taong bayan, sa TikTok nga eh. Tsaka meron na sa Facebook sumasayaw. Okay na yung kung kunyari kayang palihim ka rin nanonood yan, nimal ka oh. Kung sa man lumalabas, hindi naman nasisensored yan eh. That's normal yun. Except na lang siguro kung nakahubot-hubad talaga. Nimal naman talaga. At saka kung ano bang mabuting pag-uugali sa mga kongresista. Pangungurakot, animal kang bata ka. Ay animal kang matanda ka pala. Ang tamang pag-uugali daw dapat sa kongreso ay marunong kang mangurakot. Marunong ka manloko sa bayan at maglima sa kaba ng bayan. Yun ba? At kung may korupsyon na mangyayari, tahimik ka. Yan ang tamang pag-uugali. Pasamaan, padimunyuhan. Wow, matandang paurong mo. Okay ba at sabihin namin sa mga kabataan na pag mag-congressman na kayo, para yumaman kayo? Tama ba yun? So if this is something that is acceptable behavior for a congressman, Pucha, natumbok kasi kayo. Totoo naman kasi, that's a real talk. Kasi ang mga kongresista, puta niya yaman ninyo. Dami ninyong flood control projects, puro ghost eh. Aminin nyo na ang mga politiko ngayon, iilan na lang ho, yung tumatakbo sa pagkakongresista para magserbisyo sa bayan. Kagaya ng mga Duterte, kagaya ni Kiko Barzaga at iba pang matitino dyan. Karamihan sa mga kongresista, mga kontraktor, kontratista. Tapos naging kongresista, nagiging kontratista. Ang iba naman, kontratista na. At naging kongresista. Binibili yung party list. Ayan, tumatakbo dahil mapera, mayaman, para ho, yumaman. Tingnan mo si Martin Romualdez, saldi ko na amo mo. Animal kang budlat kang mataka. Matandang paurong ito, aminin nyo na. Totoo man yung sinabi ni Kiko Barzaga. Sige nga. Tumakbo ka. Sa pagkakongresista, yayaman ka. Fact check po yan. Maraming mayaman, di ba? Iniimbestigahan nga ho ngayon eh. Sa patungkol dyan sa flood control, ang problema nga ho, yung IC ay tinatakpan ang katotohanan. Huwag kang masaktan kung hindi ka kawatan. Kung kawatan ka, mag-react ka. I want the ethics committee to rule on it, no? Because ako tingin ko that is definitely should be prohibited, di ba? Should be prohibited. Uy! Kong Barzaga in an interview earlier said, first,
he's not open to reconciliation also. And second, he believes he did not do anything wrong. Your reaction? Well, we should remind him about the standards of human behavior, no? He does not believe he did anything wrong because obviously his standards are much lower than the average person. Uy! So, I think maybe he should be... Ano bang standards kung ng human behavior? Kailangan ba kawatan ka? Kailangan wag kang magalit sa mga kurakot. Kailangan sunod-sunuran ka kay Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Yan, standards ang pag-uugali. Los mo. Ano na ngayon kung iba ng panahon ngayon? Panahon na ngayon ng mga kabataan. Panahon na ngayon ng Gen Z, Generation Zoom. Wala na po yung wala na po yung handset. Wala na yung Alcatel. Mga iPhone na ngayon kung ang ugali ngayon, ang mga kabataan galit sa korupsyon. Turuan natin ang mga kabataan na magalit sa kurakot, magalit sa korupsyon. Yan yung standard sa pag-uugali. Pero kayo, kongresista kayo, anong standards nyo? Standards nyo, mangurakot, maglibas sa kaba ng bayan. Given a lesson by the Ethics Committee that kind of behavior is not desirable, it is not acceptable, especially if you are a member of the House of Representatives. Sir, you mentioned, Okay, sa inyo hindi acceptable dahil nga nasasaktan kayo, natatamaan kayo sa mga banat ni Kong Barsaga, Kiko. Pero sa aming mga ordinaryong Pilipino na naghahangad po kami ng hustisya at naghahanap ng mga leader na magagalit at galit sa mga kurakot gaya ninyo, mga amo ninyo, ay putya good sa amin si Kiko. At marami pong humanga kay Kiko Barsaga sa kanyang katapangan. Lalo na po yung rally kagahapon, putya, talagang pumunta ho siya, nagpakita siya. Yan ang hindi nyo kaya kung may rayuma na kayo kung wag na lang kung manguyot na lang kayo sa bahay nyo. Tuloy oh. Human behavior, but aren't members of the House of Representatives set to a higher standard? Yes, absolutely. You know, he actually answered our complaint. No? His lawyer answered our complaint, and we made a reply to his reply because they were citing, freedom of expression and all of those things. No? And we said, no, we are not filing this complaint because he has committed any crime. We are filing this complaint because he has violated the rules of the House. So, yeah, the standards of behavior of a congressman are higher than an average person. Because you carry responsibility, you represent your district, you're supposed to be, giving value to the trust that was given you by your constituents. Now, to engage in that kind of behavior that he has displayed is definitely contrary to what the rules of the House say. Ni Malcong, kinakailabutan ako kung sa sinasabi mo kung ang standards daw ng behavior ng mga kongreso is mas mataas pa kumpara sa mga ordinaryong Pilipino. Animal kang baka ka. So yung standards nyo, pangangurakot. At tahimik ka sa mga kurakot. Tabudlat ng mata ko nga. Kawawang Pilipinas sa mga ganitong klaseng mambabatas. Anyway, si Kong Barsaga, ayaw rin naman makipag-reconcile. Ayaw rin naman makipagkasundo sa inyo, Kong. So tablado lang, Kong. O ito, pakinggan natin si Kiko Barsaga. I prefer not to settle because I want to try to have a hearing and to try to make my defense there kasi mas maganda talaga pag if we can all air our grievances out and to talk about it. For the case against for the case against you and for the case you filed against DS Puno, for both. Are you ready to face any sanction if ever there will be any? I mean, I'm ready for anything. I fully intend. When it all started, when I fought against Romualdez, I fully intended it. I was fully expecting to die, but like, kung sanctions lang naman, that's much better than dying. Suspension is okay with you? Yes, suspension, removal, imprisonment, like, those are all possible. But that's fine. Putya, ang tapang, no? Meron din pala siyang isinampan na reklamo dito kay Puno. Ito ba yung Dong Puno na reporter? Correct me if I am wrong. Kasi, meron na akong napapanood na reporter noon, Dong Puno. Ito ba yun? Si, namamaga na yung muka.
Sige kong banat kong, Kiko, wag ka pong matakot, lumaban ka. Kasi nga, ang taong bayan nasa likod mo. Alam ko, naniniwala ho ako dito eh. Kaya gustong sipain si Kung Kiko Barzaga dahil sa talagang binabanatan niya kaliwat kanan ang gobyernong Marcos, si Bongbong, Sandro, si Martin Romualdez, talagang mainit. At siguro nasaktan itong mga alipuris. Itong mga alipuris man yan. Itong si Dung Puno, pakinggan natin yung sinasabi niya. Tingnan mo. Huli siya dito eh. Na parang ayaw niyang imbestigahan si Martin Romualdez. Ayaw niyang ipatawag sa ICI. Bakit kaya, Dung? Ikaw, magkano? Yung tanong, magkano kaya, Dung? Animal ka, Dung. Ito, pakinggan natin. Oh. But I think malungkot ang timing, kasi the former speaker is going to speak before the independent commission tomorrow. Uy. So parang may konting demolition na nangyayari dito. Parang gustong, I think there is scapegoating that is going on. Nagtuturuan, and then people are pointing to other people so that they will be able to escape the responsibility. Ang sa akin lang, follow the money. Di ba? Ano yung nangyari sa insertion? Sino may kagagawa nun? Pagtapos nun, kanino napunta yun? Alright? So there's all of these distractions that are being created, and I'm sensing a lynch mob mentality trying to pin the speaker alone, to all of the things that have happened, which is terribly unfair, And unfair daw. Putang ina tong taong ito. Hoy, wrong timing daw. Patawag sa ICI si Martin Romualdez. Wala ka pang nakobra? Tayo na, bigyan nyo muna ako pera bago natin imbestigahan si Martin Romualdez. Ang tanga mo naman. Parang sinisingle out daw si Martin Romualdez. Sino ba mapakana daw ng insertion? Ang tangingot, kongresistang walang alam. Tanong mo kay Tubi Tiangco kung nangyayari sa pundo. Si Martin Romualdez, Saldico nga eh. General Appropriation Chairman, Saldico, sabay cam, sila ni Speaker. Oh. So walang kinalaman si Speaker, malinis talagang buhayang yan para sa'yo. Ang tanga mo naman. So si Speaker, biktima ngayon. Puta. Ano ba nangyayari sa mga buhayang ito? Diyos ko, kawawang bayan sa mga, taga saan to? Antipulo ba? Oy, taga Antipulo. Proud ba kayo sa kongresista ninyo? Animal yan eh. Kakampi ni Martin Romualdez, oy. Wrong timing daw. So, sinong panagutin natin? Inday Sara? Duterte naman? Tangingot naman ninyo. Sila yan eh. Saldico, Martin Romualdez, Bongbong Marcos. So, sinong papakulong natin? Ikaw na lang, Dong. Yeah, words tuloy oh. And I think that these kinds of demolition and negative propaganda should be evaluated by the public in the right way, di ba? Lo mo. Demolition job. Anong idumulos kay Martin Romualdez? Talaga namang sirang-sira na nga. 5% na nga eh. Trust and approval rating, animal kang baka ka. Ang layo naman kong, grabe ka dumipinsa, no? Halatang halata attack dog. Kaya binabanatan si Kiko Barzaga. Utos ni Martin Romualdez, sipain mo yan. Nasipa nga natin si Tibis eh. Sipain natin yan kasi ang iingay. Humalas mo dahil hindi takot si Barzaga. Kasi isipin ninyo, ma-front page ka. The publication that came out is of course one of my main reading material every day, no? But normally, kung meron mga ganyan, lalabas ka sa front page, you will be asked for a reply or to comment. I did not see that there was any request from the accused party to reply, no? And number two, lol! Bakit hindi siya pumunta sa Senate Blue Ribbon Committee? Pinapapunta po siya, di ba, inimbita, kaso nga lang, Senate Blue Ribbon Committee, pinatigil naman ng buhaya mong kakampi, tambaluslos. Simple lang naman, magpa-interview siya. Bakit hindi siya lumabas? Kasi nga, totoo, takot siya sa media.
Bakit ikaw nagsasalita in behalf kay Martin Romualdez? Akala ko ba si Barbers, yung tagapagsalita ni Martin Romualdez? Ito kumupal, sumipsip, o baka naman binusalan din yung hinayupak na to. Ilang milyon. Wala nang prinsipyo mga kongresista ngayon. Talagang yung pagkatao nila ay sinangla na sa mga demonyo. My God, sino bang tanga maniwala sa'yo na demolition job ang nangyayari labang kay Martin Romualdez? Hindi. So siya pa ang biktima ngayon? Siya pa yung tinatrial by publicity? Ang tangingot tandaan mo. Sir, putangina, tanda-tanda mo na, isang bulati ka na lang, gagawa ka pa ng katarantaduhan. Kumampi ka sa taong bayan para may legacy ka naman na maiwan sa inyong pamilya. Lahat ng mga Pilipino galit kay Martin Romualdez, Saldico. Ikaw na lang yata yung hindi galit, pati kay Bongbong Marcos. Mga bubunistang tanganista ng lata ang hindi galit. Kayo may mga busal, hindi kayo galit. Pero ang katotohanan, hindi nyo po yan maitago at hindi nyo mapagtakpan. Kahit pinagtakpan nyo dyan sa Senado at Kongreso, lumalabas po yan. At wag na po nating ipilit yung inyong mga statement dyan na kabaluktutan na gusto pa ninyong mang-impluensya ng maraming Pilipino. Sino ba si Martin? Di ba buhaya yan? Pakicheck nga yung salin from million to billion ang pera niya sa bangko. Ganun ho katindi. Ito guys maliwanag po na yung ginagawa ni Puno kay Kiko Barzaga, alam ko, ang may utak nito si Martin Romualdez, wala na pong iba. Para sa akin kasi nga, bakit nag-file kayo ng ethics complaint labang kay Kiko Barzaga? Inaano ba kayo? At ilan lang kayo nag-file? Mga 20? Ilan ba yung kongresista? 300 plus. Ang layo sa katotohanan. Kung ibig sabihin yan, pwedeng magiging kakampi ni Kiko Barzaga majority ng mga kongresista dyan. Kung ang pinag-uusapan na standards na pag-uugali. Ang standards na pag-uugali, ano bang pinaglalaban ninyo dyan? Kailangan ba magaling ka sa pangungurakot para kabaro kayo? Kailangan ba sumunod ka kay Martin Romualdez, maging uto-uto ka at tatanggap ka ng AX, AKAP, tupad? Ganun ba ho? Kailangan ba mangurakot ka ng mangurakot? Dayain mo yung taong bayan? Hindi ba ho dapat yung standards po ng pag-uugali, ang ating basihan ngayon ay itong si Kiko Barzaga, na galit sa mga kurakot, galit sa korupsyon, galit kay Bongbong Marcos, tinutumbok yung mga sindikato. Ito dapat yung tularan natin. Ang problema sa mga ito, walang mga prinsipyo. Tingnan mo, bilib ako kay Kiko Barzaga. Kagahapon, kagabi, di ba, sumugod sa Forbes. Ito na naman, meron siya. Sabi ni Kiko, balik ulit tayo sa Forbes Park mamayang 10 PM. Ngayon daw, alas 10. So good na naman ho ang grupo ni Kong Kiko Barzaga. O sa mga malapit, pwede po kayo. Pero kami malalayo kasi kami. O ito mga kabisdak, sinagot ni Kiko Barzaga. May patutsada si Kiko kay Ronald Puno. Ito ba yon? Ronaldo Puno, animal, taga-antipulo nga, awards. Sabi ni Kiko Barzaga, website na pala ang Facebook. Baka si Mark Zuckerberg ang dapat mong ipatawag sa Ethics Committee. Kasi narinig nyo kanina, sinabi daw na sa website daw ni Kiko ng Facebook. Hindi man website yan, account ka lang. Nag-login ka, nag-sign up, kaya meron kang Facebook. O, ayan. Nakakalungkot dahil itong mga kongresistang ito, wala na ho sa hulog. Ano ba dapat ang tamang pag-uugali ng isang kongresista para hindi ka masipa ng kapwa mo kongresista? Ano ba kung pakipaliwanag nga? Kasi kami ngayon, mukhang ang tinitingnan po namin tamang pag-uugali ng isang kongresista ay itong si Barzaga, na nakikipaglaban para sa bayan, tumayo, tumindig, sumigaw, na ikulong ang mga kurakot, panagutin si Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Saldico, kasama si Sandro. Walang takot-takot itong si Kiko, na dapat ito yung batayan ng mga public servant ng tunay na pag-uugali
ng isang opisyal ng gobyerno. Hindi yung kayo na masyadong sipsip kay Martin Romualdez. Kung ako taga-Antipolo, kakahiya ko itong sidong puno na ito. Walang silbi. Masyadong tuta, walang paninindigan, tumatandang paurong. Anyway, willing naman din. No. Si Kiko Barzaga, nasipain niya ako. Willing ako ikulong, puta wala ang pakialam. At saka binabanatan doon niya si Martin Romualdez, handa na siyang mamatay. So be it. At least, marami po tayo ngayong nakikita na mga politiko, mga influencer, na talagang handang makipaglaban para sa bayan. Yan naman yung mahalaga dyan. Yan ang tamang pag-uugali. Basta hindi ka kurakot, tamang pag-uugali. Public servant ka. Yun yung nakikita kong batayan. May political will ka, magsiservisyo ka sa bayan. Putang ina kasi sila gusto mangurakot ng mangurakot Kaya ayaw nila kay Kiko Barzaga dahil ang panawagan, people power, patay kang bata ka. At speaking of people power, ito pag-usapan naman din natin, ang isa sa pinakamatapang din ngayon. Kaya dapat back to back itong si Kiko Barzaga at si Chavit Singson. Ito. Manong Chavit, inaraw-araw na talaga. Si Bongbong Marcos, meron na namang inilabas na mga dokumento, mga props. Tindi talaga si Manong Chavit. Mukhang matatalo ito si Auntie Claire dito. Diba si Claire Castro? Pag bumanat sa mga Duterte, may nakadala-dala siyang mga props, mga newspaper, kung ano-ano na lang paotot, pero malas mo, Auntie Claire, ito. Si Manong Chavit, meron na namang pasabog at may banat na naman sa gobyernong Marcos. At ang sabi niya, mga scammer daw ang pamilyang Marcos. Huwag na daw tayo magpabudol sa mga budol-budol. At muli po niyang pininindigan yung revolutionary government. Alam niyo po, itong si Manong Chavit, naintindihan ko po yung naramdaman niya dito talaga. Alam mo yung pakiramdam na traidor? Siguro may pakiramdam ngayon na mabigat yan, yung word na traidor. Ang Duterte family, talagang na-traidor ho sila because of mangga Amy Marcos. Sana Presidente si Inday Sara, kaso nga lang may ahas talaga sa buhay ng isang tao. Mapag-akala natin ay mga Duterte lang ang traidorin ng pamilyang Marcos. Pero pati kanilang kababayan si Chavit Singson, kinana din nila. Tinabla rin nila at trinaydor. Heto, pakinggan po natin ang mga birada ni Manong Chavit laban dito sa gobyernong Marcos, Marcoses at mismong kay Ngiwi-im. Iiyak na naman tong mga trolls dito kay Manong Chavit. Wag ganun talaga, tuloy. Nangyari po itong 3 years na malaking pondo na punta sa flood control. Ang chairman of the Committee on Appropriations is Congressman Zaldico. Pero hindi pa po siya umuuwi. Palagay niyo po ba uuwi si Congressman Zaldico? At bakit hindi na lang kinancel po yung passport niya para ma-force Yun nga dapat, kinakancel na. Now, nasaan sila ngayon? Nasa labas na. The speaker, hindi na makita. Umalis na po ba si Speaker Martin? Nagsabi siya na handa daw siyang humarap sa ICI. Ba't di siya maharap ngayon? So, iba na sinasabi yung Malacanang ngayon. Alam ko, babanatan uli nila dahil ayaw nilang ipaalala sa taong bayan. Kaya, gusto ko lang malaman, ang mga kababayan, wag tayo po maniwala na dinadivert na, binubudol na lang tayo. Wag na raw flood control. Iba naman. Lahat ng department meron problema Stop muna tayo kay Manong Chavit. Ika lang, baka iko. Sino yan? Si Zaldico, hindi na talaga yan uuwi. Maniwala kayo sa akin. Hindi na yan uuwi ng bansa. Mapauwi lang yan si Zaldico, no? Kung mabago na yung administrasyon. Kasi magiging most wanted yan. Magkukulong si Martin Romualdez. Mukhang kunting tsorya lang sa akin. Nakikita ko. Pag si Zaldico hindi uuwi,
Pag hindi makonvict si Saldico, hindi makukulong si Romualdez. At hindi rin makukulong si Bongbong Marcos. So ngayon, ilang taon na lang ba sila? 2 kalahati. Tama ba? Talagang pipigilin nila na makauwi itong si Saldico. Ididilid nila yan. Ididili nila yung investigasyon na yan. Yung ICI, baka ma-divert ba? Tama yung sinasabi ni Manong Chavit. Mukhang yung Senate Blue Ribbon Committee, hahayaan nila yung flood control. Hindi na sila mag-imbestiga. Galing mismo yan sa bibig ni Erwin Tulfo. Na mukhang doon sila sa farm to market road. Doon sila tututok. Bakit? Kasi nga wala silang mailink sa Duterte family dito sa flood control. Naghahanap sila, baka sakali sila sa farm to market road, makakunig sila. Malas nila kasi doon sa farm to market road, ang meron din corruption doon, si Martin Romualdez at Saldico. Ganong katindi. Tuloy, Manong Chavit, Bago matapos lahat yan, wala na sila, matapos na. Ngayon, may ebidensya, demanda nila kung totoo sila. Nung tumakbo po si President Bongbong Marcos noong 2022, sinabi niyo rin later on na hindi malinaw kung na-clear na ba niya ang connection niya kay Janet Napoles. Bakit niyo po nasabi ito? Hindi, nandito nga eh. Wala. Kaya, when I po decided to help them. Yeah, what was the connection you were talking about with respect to Janet Napoles? Well, when I decided to help them, akala ko lilinisin na yung pangalan ng tatay nila. Para maalala lang ating kababayan, gusto ko lang ipaalala, dahil siguradong babanatan na naman ako, might as well. Dapat lilinisin ang pangalan ng tatay nila. And you're showing to us this record. Guinness World Record. Linisin nyo ang pangalan ng tatay nyo. Animal kayo. The greatest robbery of a government. Totoo talaga yan, yung Guinness Book of Record na yan. Yung tatay nila at si Imelda. Pinilit nga nila yan, pinapadilit 'di ba? Sa pag nakikita mo sa Google, sa mga website, internet, nakikita mo 'yan. I-type mo lang 'yan. Lalabas at lalabas po 'yan. Guinness Book of Record, Mantakin mo, Pero ang mga Pilipino, nimal binoto pa rin yung mga Marcos. Sayang ang panahon na yan Ang panahon natin, nasayang. Tingnan mo, ang oras natin nauubos na sa Kasigaw, BBM resign. Ang oras natin nauubos na sa Kakasigaw na managot ang mga kurakot. Dito, ang gobyernong Marcos, investigasyon, Senado, Kongreso. Bakit? Because of Marcos family. Mula noon, kawatan na sila. Hanggang ngayon, kawatan pa rin sila. Kaya naalala ko tuloy si former President Duterte sa gikan sa masa para sa masa. Sabi, ang pamilyang Marcos, pag ang dugo mo daw ay kawatan, talagang kawatan ka. Nasa dugo daw talaga yan. So ito po yun. Nangyayari. Yan, ipinalabas ni Manong Chavit. Dali na naman dito si Auntie Claire at mga bobonisang tanganista. Sasabihin na naman ninyo fake news. Napaka-imposible na si Manong Chavit magpa-fake news. Alam nyo, marami kasing nagbabato na ninira lang si Manong Chavit. Wala na hong sisirain sa pamilyang Marcos. Dahil alam po natin ang pamilyang ito matagal ng sira. Tuloy, Manong Chavit, Gives Ferdinand Marcos Sr. Ano nakalagay dito? A title for the greatest robbery of government. Nakakaya po ito. Kaya akala ko nililisin na nila. At wag natin kalimutan, naging senador din si BBM. The same, hindi nagbago. He was nagdemanda rin ng plunder. Ito po yung, so this is what you were talking about, na hindi niya pa na-clear niya yung connection niya with Napoles. This was back in 2016, nagkaroon ng plunder charges against then Senator Bongbong Marcos. Si Napoles nakulong na. Si Bongbong wala pa. Ano po?
Di ba kakahato lang kay Napoles, si Napoles kulong na, si Bongbong wala pa. 205 million yun ha. Hindi pa daw yan linis ni Bongbong Marcos. Tsaka lagi yan pinapalabas si Manong Chavez every time siya bumabanat. Kasi nga yan yung weakness at hindi masasagot. Hindi yan nasagot ni Claire Castro. Yung patungkol kay, kay Janet Lim Napoles na ngayon ay convicted na nga ho. Relasyon nila, connection ni Bongbong Marcos at mga Napoles. Hindi yan masagot-sagot ni Claire Castro. Ito yung kahinaan. So ngayon, may bago na namang nilabas si Chavez Singson. Ano ka na naman yung sagot ni Claire Castro dito sa Guinness Book of Record Animal, the most kawatan in the history. Tuloy, Ano nangyari sa kaso na to? Hindi ko din maalala kung nagkaroon ng plunder against Yes. Senator Bongbong Marcos. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. He uses fake organization para mapadala yung 205 million pork barrel. Ano Paalala ko lang to mga kababayan na hindi na nagbago si BBM. Akala ko nilinisin yung pangalan tatay nila. Hindi, mas malaki pang ginawa. This is the biggest scam. Ghost project na eh. The biggest scam. Talagang the biggest scam talaga yan kasi 1.2 trillion eh. Sa tatay ni Bongbong magkano lang. Ito ghost projects na talaga eh. So nahigitan talaga ni BBM yung Guinness Book of Record ng kanyang tatay, nanay niya. Alam niyo po, siguro mahatulan lang si BBM after ng kanyang termino. Kasi may immunity naman ho yan eh. Pero papayag kaya ang taong bayan na tapusin pa yung termino ni Bongbong? Mukhang wala na, hindi na kaya yata eh. Tuloy mano ko. Now, salita, ganito, blaming everybody. Kung wala siyang pakialam, demanda niya yung nandun na. Subukan niya, demanda yung pinsan niya. Damay siya. Kaya ayaw galawin. Puta! So, narinig niyo? Subukan niya yung pinsan niya, i-demanda. Kung kaya niya, damay siya. Alam mo, simple lang naman, yung mga madali lang talaga intindihin ang nangyayari ngayon. Yung galaw ng Marcos admin, ICI, diyan sa Senate Blue Ribbon Committee, yung galaw na yan, madali lang ho eh. Kasi kung kasuhan nila si Martin Romualdez, putya, dali si Bongbong talaga yan, dali si Insan. Kasama yan talaga si Sandro. Di ba sinabi na ho ni Kiko eh. Kaya ngayon pinipigilan pa nila, hino-hold, dinidelay, more on focus lang kay Saldico. Pero until now, si Saldico hindi rin naman kinasuhan. Naghanap sila ng pang-divert na issue para makalimutan ang flood control, makalimutan si Saldico, Martin Romualdez, connection kay Bongbong Marcos. Yun. Naghanap sila ngayon. Yan ang masakit yan eh. Palagay niyo po ba, hindi ever mapapatawag si Speaker Martin sa ICI? I don't think so. Kung sincere sila, patawag nila. Pakita nila. Bago nila ako banatan ulit. Palagay niyo po ba, gagawa ng paraan para maibalik dito si Congressman Zaldico? Aabot ba tayo sa punto na makakancel po yung passport niya pag hindi siya kusang bumalik? Dalawang bagay yan. Pinagtago na nila. Kung mahuli man, sasabihin nila sila hero. Yun nga eh. Sinasabi siya naglabas dahil may maglalabas na dahil talagang hindi na mapigil. Hindi na mapigil that time. So binensyon niya, flood control, bahiya kayo. Nakalimutan niya kasama. Kasama siya dahil eto, record. Okay rin na. Porang may sense din yung sinabi ni Manong Chavez eh. Pag mahuli si Saldico, ipapalabas na sila yung hero. Patay kang baka ka. Bodol talaga. Tuloy, Manong Chavez oh. So sa 24 senators po ngayon, sino-sino po sa tingin ninyo ang may kinalaman sa mga flood control and infrastructure corruption? Yun nga ang nangyayari ngayon. Pinag-aaway-aaway ng mga senador, mga congressman, ilalaglag lahat ng mga kasama niya just to save himself. Naglagan. Ang ginagawa ang Malacanang ngayon, diversionary tactic, mga kababayan. Exactly. Huwag tayong pabudol. By the time matapos lahat yung pinagagawa nila na
na ano, Investigasyon. iba na naman, wala na sila. Tatakbo na lang. Focus tayo. Lalayas, no? Minimal, no? Lalayas ang mga hinayupak. Oh. May testigo na eh. Demanda nila. Nandiyan na eh. Pero meron na po mga recommendation on cases to be filed. So this would be up to the ombudsman. And ngayon po, kaka-appoint lang ni former DOJ Secretary Boying Remulla as the new ombudsman. Naniniwala po ba kayo na magkakaroon ng mga kaso na padating? Kasi bago siya umupo, sinabi na niya, umunahin niya si Duterte. So may purpose na sila. Sinabi po ba niya yun na Sinabi unahin niya. niya si Duterte? Babalikan niya ang mga kaso ni Duterte. Yun ang unang agenda. Salin. So, linagay doon para pang ano sa mga Duterte. para ma-debate na naman ang hindi mausay si Marcos, si Duterte masama. Mas Alam mo, galing ng sinasabi ni Chavit na nilagay para ma-divert. Kaya nga, ang ginagawa ngayon ni Boying, pinapaingay yung Parmali, pinapaingay yung salin ni Vice President Inday Sara. Kasi ida-divert talaga nila yan para mawala sa focus ang tao dito sa flood control. Puta, kawawa ang bayan, huwag tayong pumayag dyan. kasama na si Duterte. Ito lang. Ito lang term ni BBM. May nagsabi na si Speaker, nadala ang pera doon, nadala sa tabi ng Malacanang, huminto na. Kay Gutisa. Huwag na lahat. Kung sincere sila para maniwala ang taong bayan, i-demanda nila. Correct. Saldi ko, demanda nila. Martin Romales, may testigo eh. Hindi po ba kayo naniniwala na fa-filean sila ni Ombudsman Boying Remulla ng mga kaso like si Speaker at si Congressman Zaldico? I dare them to do. Tanggal siya. Palagay nyo tatanggalin po siya pag ginawa niya. Puta. Malaman yun ha. Sampahan mo ng kaso. Si Zaldico, sampahan mo ng kaso si Romualdez, tanggal ka. Tanggal talaga kasi pag sinampahan ng kaso si Martin Romualdez, hatak na hatak si BBM dyan. Ang appointment niya 7 years. Opo. Only a revolutionary government could remove them. Pero palagay nyo, Narinig nyo yun? Revolutionary government daw ang makakatanggal. No? Chavit. Kay Marcos na rin. Kay Marcos. Kay, sino yun? Boying. Impeachment, Marcos. Impeachment, Boying. Kaso nga lang, hindi ma-impeach. Kaya ang ending, revolutionary government. Tuloy oh. hindi po ba magrereklamo ang mga tao pag walang na-file na politiko? Parang yun na ang sinisigaw ng mga tao ngayon. Ayaw na nila ng yung sinasabing maliliit na isda. Naghahanap na sila ng mga politiko that will be accountable. Nandiyan na nga. Sinabi na nga. Si Speaker lahat, nagpunta na, may mga testigo na. Si Speaker, Zaldico, ba't di nila demanda? Pinaalis muna. Tapos iba na binibintangan ngayon. Ako, binibintangan ngayon na naman. Kalkalin nila ako, sinasabi ko na, kung meron totoo, pagkukulong ako. Ano po ba yung binibintang sa inyo ngayon? Ang dami. Gawa-gawa lang nila. Ang revolutionary government muna, civilian, mamili tayo sa mga Supreme Court justices. Sila mamili. Mamuno muna temporary, then we'll have another election. But wag tanggalin yung mga nakaupo. So ayaw niyo pong umabot sa punto na magpalit na lang ng administration through our electoral process, na magkaroon na lang ng election sa 2028, na matapos itong termino po ni President Bongbong Marcos? Yun nga, masama ngayon. Bakit natin tatapusin? Tama. Nandiyan na nga yung testigo na kay Martin. I-file muna nila. Correct. Bakit natin papayagan na mga kababayan, wag tayong pabudol uli? Just recently tatapusin po, na lang niya ang term niya. Hindi. If he's a good president, tapusin niya ngayon yung mga issue. yung mga kaso po na Mga dapat kaso. ma-file. Okay. May testigo na eh. Anong ginagawa? Sinisiraan yung mga testigo ngayon. Sino man magsalita against them, sinisiraan. Nung ang buwan, Teka lang, gusto ni Manong Chavit, wag na tapusin ang termino ni Bongbong, kaya revolutionary government na nga. So talagang magkasundo kayo ni Kiko Barsaga, Manong Chavit. Sana ako nagdadasal ako na someday magkaroon ng sit-down meeting si Manong Chavit at Kiko Barsaga. Yan ang dasal ko po yun. the administration urged the DOJ and PNP to examine whether some of your remarks are
aligning or can be considered as inciting to sedition. Ano na pong nangyari dito? Meron po bang na-file sa inyo? Ako, I don't mind. Demanda nila ako. Ikulong nila kung gusto nila. Mhm. Pero sasabihin ko totoo. You're not worried na every time sinasabi niyo po na mag-revolutionary government ay pwede kayong Sinasabi ko, the only way kasuhan. to change revolutionary government, magagandang batas natin walang nasusunod. Pag-file ka ng court, aabuti ng siyam-siyam. Meron mga kaso, may naka-parking fee, wala na. Hanggang mamatay yung testigo, hanggang mamatay yung nag-file, wala na. Ang nakukulong, mga maliliit na tao. Manong Chavit, Walang kwenta ang mga ano natin because of the implementation. We have good laws, pero implementation, wala. Pag tiningnan nyo po, pareho po ng direksyon si Manong Chavit at Kiko Barzaga. Revolutionary government at people were pa. Tuloy po natin, Manong Chavit. Manong Chavit, nasabi niyo po dati na si President Bongbong Marcos nagka-Alzheimer, na after niyo siyang tulungan na manalo bilang Pangulo, nakalimutan niya na kayo, nag-Alzheimer. Pero si Senator Amy Marcos po, sinagot niya ito in a different interview at sinabi niya na siya, kinikilala niya yung tulong na naibigay niyo noong 2022. Gumawa na po ba si Senator Amy ng kahit anong hakbang para personal na makausap po kayo? Well, ang totoo niya, nag-usap kami. Recently lang. She cannot deny na siya nag-imbita sa akin to help BBM. Vice President lang gusto ni BBM. So, being the President of Mayor's League, I will invite them, Manong, but I'll use your name. You can ask her. So you're still in touch po ni Senator Amy? Okay Nag-usap kayo? kami 3 days ago, 3 days ago. Yun, nagbalitaan lang, ba't ganito na nangyayari sa ating bansa? Ewan ko ako. Tumulong lang ako, ngayon ako binibintangan. Oo nga, you can ask her. Yeah. Is there truly a rift between Senator Amy and President Bongbong Marcos? Kasi may mga iba, parang hindi makapaniwala na magkapatid and they don't seem to be aligned politically. So, totoo po ba na meron silang rift or hidwaan? Well, sabi niya mismo na nagpapatakbo na ngayon mga Araneta at sa mga Romualdez, ang gobyerno. By Araneta, ang sinasabi ni Senator the First Amy? Lady. Okay. Yan, sinasabi niya. Hindi ako nagsabi, Opo. Pucha, no? Araneta Romualdez ang nagpapatakbo, sabi ni Amy Marcos. Puta, matagal naman alam na natin yan eh. Alam na natin yan. Alam mo, Amy, kung totoong kayo concern sa bayan, simple lang naman yan eh. Sabi mo, ang nagpapatakbo si Araneta at Romualdez, hindi Marcos. So, nang gagawin mo dyan, sabihin mo sa ading mo na mag-resign siya. Tapos ang kaibangan ng sinasabi mo. Tuloy, Manu. Pero, sa tingin mo po ba, in control pa si President Bongbong Marcos ngayon sa administration niya? If you're saying that, yun nga yung askuting Senator Amy na iba ang nagpapatakbo. Sinabi mo eh. Now, ang survey, 20% na lang sila, 80% ayaw ng tao. Kaya, bakit tayo papayag pabudol uli? Concentrate po tayo, may testigo na. I-file nila ang kaso, isaldi ko, at saka si Martin Romualdez. Then, maniniwala ang tao. Which I doubt. Hindi kayo naniniwala? 20% na lang pala ang mga tanganista at bubonista. Ang komunista, yawards. Talay, Manong. Walang may mafa-file. May mga nagsasabing ginagamit niyo po itong issue nito para bumalik sa national spotlight or this is personally motivated. Ano po masasabi niyo doon? Wala. Ako nag-enjoy lang ng buhay. Paalis-alis lang, palipad-lipad. Pero hindi ko na matiis yung aside from Alzheimer, nakalimutan ako, okay lang. Okay lang. Okay lang sa akin yun. Ang kinagalit ko talaga yung paghahamon niya sa China. Dapat as a president, we are a developing country. Dapat neutral siya sa lahat. Correct. Not only US, not only China. Neutral. Naghahamon sa China, wala tayong laban sa China. Ini-encourage yung mga ibang country, help us. Itong China, binubuli kami. Wala tayong laban sa China. So that's foreign policy po. But how would you compare President Bongbong Marcos's leadership style compared to his father, si President Ferdinand Marcos Sr.? He is worse. Masama ng tatay niya, he is the worst. This is the biggest scam.
Kung porsyento ng tatay niya noon, ngayon, ghost project. Kaya, dinedevert niya lahat ngayon. Pumapayag naman tayo. So, ating mga kababayan, magising po tayo. Huwag tayong pabudol uli. Bine-blame niya lahat. Ihalaglag na kayo, mga congressman, mga senator. Ngayon, mga mayor sa susunod, dahil imbestigan daw yung mga farm to market road. So, pag inimbestigan mo na dyan, hindi na po tapos ng term niya, alis lang yan. But would you say na meron din naman pong good that came out of all of this? Kasi at least kahit yung mga involved sa Congress and Senate, nalalaman na rin or na-expose. So, hindi pa nga po... Sacrificial lamb. Blame niya nga lahat sila. Siya, paano nakakakuha ng Diskaya ng 31 billion kung walang koreksyon sa taas? Correct. Tumpak ka dyan. Ako tagal na sa construction. Never ako nakatikim ng 1 billion na project. Ito, agad-agad, 31 billion. So it was tolerated by him dahil contact niya sila Saldico, si Speaker, or wala siyang alam ng presidente. Dalawang bagay lang. Na-tolerate niya yan. Dahil pag-umpisa na nila yan eh. Hindi po ba kayo naniniwala na wala siyang alam bilang presidente? Na hindi ako naniniwala na wala siyang alam. Meron siyang deniability in a sense na hindi niya talaga alam. Hindi ako naniniwala. Demanda niya si Speaker na pinsambuo niya, maniniwala na ako. Ipakulong, no? Hindi niya pa demanda, kasama siya eh. Kaya kako may Alzheimer. Siya naglabat, nakalimutan niya. Siya ang top 3 pinakamalaking flood control. Ito po, yung Ilocos Norte, yung pinapakita natin dito sa screen ngayon. Nationwide, top 5 provinces. Top 5 provinces, pangatlo sila. Halos pareho ng Bulacan. Oo. And 10 billion ang napunta sa Ilocos Norte. Ito, kay Diskaya lang. Kay Diskaya lang ito. O ngayon, Bong, nasaan ka na, Bong? Hindi kasi imbestigahan yung sariling lugar kasi makikita yung mga ghost projects ni Sandro Marcos. Gusto ko po yung word na sinasabi ni Manong Chavit na the biggest scam, no, itong nangyayari ngayon sa ating bansa ng pamilyang Marcos. So nahigitan na talaga ni Bongbong ang kanyang tatay. So yun pala yung gustong higitan ni BBM sa kanyang tatay, yung pagiging scammer, pangungurakot. At itong si Amy Marcos naman, putyangin na sala sa init, sala sa lamig, namamangka sa dalawang ilog. Hindi mo alam kung anong direksyon ng ito. At actually, ang dapat sisihin ng taong bayan, si Amy, narinig yung sinasabi ni Chavit. Vice-presidente lang daw yung tinatakbo eh. Tinulak maging presidente, dinamay pa ang Inday Sara Duterte. Natingnan nyo po, anong tawag ni Amy Marcos sa kanyang pamilya? O hito. Pakinggan natin. No, hindi pa tayo... hindi pa ba? Yeah. No, I just had a couple of questions lang. For DTI, bago tayo mag-terminate ng DTI precisely. Unang-una, yung Philippine ambassador, despite denials of our economists here in the Philippines, the Ambassador Romualdez of that notorious family, our Washington ambassador raised concerns on the possible effect. Biglang linagyan. Tumawa pa. Ang galing talaga eh. Inedit yung sariling pangalan. O, ayun. Notorious family. Inedit yung sariling pangalan. Kamuting kahoy. Oh. Alam mo, Senator Aime, kung notorious family po yung pamilyang ninyo, Marcos Romualdez, kasi yung Ambassador Romualdez din, putsa, alam mo naman pala mga notorious yung kamag-anak mo, kadugo mo eh. Bakit ayaw mong manawagan, mag-resign si BBM? Kasama kay Manong Chavit, kagaya ni Kiko Barsaga. Putsa, ina, uy. Dinaya, tayo dito, niluloko lang tayo ni Amy eh. Naniwala lang ako kay Amy Marcos kung sisigaw siya ng BBM resign. Tangin na, notorious na nga yung word na ginamit mo. Ano kami? Tama yung sinabi ni Manong Chavit, hintayin pa ba natin? Patapusin pa ba natin si Bongbong? Malamang sa malamang, malabo nang makatapos yan. At kung magsama-sama si Kiko Barsaga, sama-sama si Chavit Singson, ito na lang ang pag-asa natin. At ikaw ay may sumama ka rin para sama-sama lahat ng maraming Pilipino, para hindi po magdududa yung maraming Pilipino sa iyo na ikaw, kunyaring galit sa kapatid mo. Pero tandaan po natin, blood is thicker than water.
napaka-imposible na ilalaglag niya yung kanyang pamilya. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.